Pumapatak ang sikat ng araw sa mga bubong na yero, nagpapainit sa masikip na mga eskinita ng palengke. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng mga pampalasa, ng mga bagong lutong puto at kakanin, ng anghang ng bawang at luya, at ng di maikakailang amoy ng sariwang isda at karne. Ang ingay ay isang orkestra ng buhay araw-araw, mga sigaw ng tindera na, "Suki, bili na," ang kalampag ng mga sandok sa kawali, ang walang tigil na lagapak ng mga taga sa mga sangkalan, at ang ugong ng mga tricycle at jeep na dumadaan sa labas. Ang lahat ng ito ay bumubuo sa musika ng isang tipikal na umaga sa pusod ng Maynila. Sa gitna ng magulong tanawing ito, isang dalaga ang marahang naglalakad, ang kanyang mga mata ay matyagang sinusuri ang bawat hilera ng paninda. Siya si Elena. May dala siyang bayong nagawa sa nilalang dahon ng pandan, at sa kanyang mga galaw, mayroong isang gaan na tila hindi nababagay sa siksikang paligid. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at kupas na maong, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali sa isang mababang tirintas na may ilang hibla na humaharot sa kanyang mukha sa bawat ihip ng hangin. Sa unang tingin, siya ay isang karaniwang dalaga, isang suki na namimili para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang kalmado, mayroong nakatagong lalim, isang kamalayan sa paligid, isang katatagan na hindi basta-basta matitinag. Binaybay ni Elena ang mga pasilyo ng palengke ng may pamilyar na hakbang. Paminsan-minsan, ngingiti siya at tatango sa ilang mga tindera na nakakakilala sa kanya. Isang matandang ale na nagtitinda ng gulay ang bumati sa kanya nang may ngiti, inaalok siya ng isang taling kangkong na sariwa pa at maihamog pa ng umaga. "Ining Elena, magandang umaga." Ang kangkong, bagong pitas kaninang madaling araw. "Gusto mo?" Tumango si Elena, kumuha ng ilang tali habang nakangiti. Ang kanyang mga kamay, kahit napayat, ay may taglay na lakas at hinawakan ang mga gulay ng may kahusayan. Nagbayad siya gamit ang perang inihanda na niya. Hindi siya pala salita, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nagpapakita ng taos pusong paggalang sa mga taong nagbabanat ng buto. Ngunit sa gitna ng ingay at gulo, may isang bagay na pumukao sa kanyang pandinig, isang bagay na hindi kaaya-aya. Mula sa di kalayuan, isang grupo ng mga lalaki ang nakasandal sa isang pader, malapit sa isang maliit na karinderya, ang hangin sa kanilang paligid ay napupuno ng usok ng sigarilyo. Ang kanilang mga mata, matatalas at mapanuri, ay nakatuon kay Elena na parabang mga lobong nag-aabang ng kanilang biktima. Isa sa kanila, isang lalaking malaki ang katawan at may peklat sa mukha, ay ngumisi ng bahagya. "Tingnan niyo yun, mga pare," bulong niya sa mga kasama. "Mag-isa lang. Mukhang bago dito." Ang kanyang mga kasama, na kapwa may itsurang sanay sa kalye, ay tumawa ng mahina, ang kanilang mga mata ay sumusunod sa bawat galaw ng dalaga. Hindi ito napansin ni Elena, o kung napansin man niya, hindi niya ito ipinahalata. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pamimili, bumili ng ilang kamatis, sibuyas, at isang supot ng bawang. Maingat niyang pinili ang bawat isa, tinitimbang sa kanyang palad bago ibigay ang bayad. Ngunit sa gitna ng sigawan sa palengke, narinig niya ang mga ito, ang mahihinang bulungan, ang mapang-asar na tawanan, at ang mga yabag na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Ang tibok ng kanyang puso ay bumagal ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang kanyang mga pandama ay sanay ng kumilala sa nakaambang panganib. Nang hindi nagpapakita ng anumang kaba, mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bayong at nagpatuloy sa paglakad, ang kanyang mga hakbang ay nanatiling kalmado at tiyak. Ang grupo ng mga siga, na pinamumunuan ni Bostonio, ay nakasandal sa isang pader na puno ng bandalismo. Ang usok mula sa kanilang mga sigarilyo ay humahalo sa makapal na hangin ng palengke, ang lansa ng isda, ang anghang ng mga pampalasa, at ang amoy ng pinagpawisan ng mga taong abala sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga mata ay hindi interesado sa gulo ng palengke, sa mga inang nakikipagtawaran sa presyo ng sili, o sa mga amang nagbibiruan sa mga magkakarne. Hindi. Ang kanilang buong atensyon ay nakatuon sa iisang tao, ang dalagang may dalang bayong na marahang naglalakad sa gitna ng lahat. Si Bostonio, ang lalaking may peklat sa mukha, ay nanliit ang mga mata. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi nang makita niyang huminto si Elena para magbayad ng kanyang pinamili. "Tingnan niyo yun," bulong niya, itinuturo ang dalaga gamit ang kanyang nguso. Mag-isa, maganda at puno ang daladala.
Mukhang hindi pa niya alam ang patakaran dito sa teritoryo natin. Sa tabi niya, isang mas batang lalaki, payat ngunit mayabang ang tindig, ang sumagot. Si Rico ito, ang kanang kamay ni Tonyo. Gusto niyo bang lapitan na natin, boss? Tanong nito, ang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Umiling si Boss Tonyo, humitit muna sa kanyang sigarilyo bago ibuga ang makapal na uso. Huwag padalos-dalos, Rico. Lapitan natin ng dahan-dahan. Takutin muna natin. Kapag pumalag, doon na natin kunin yung para sa atin. Nagtawanan sila ng mahina. Ito ang kanilang ritual, ang kanilang paraan ng pagpapakita kung sino ang naghahari sa palengking ito. Walang sinumang nangahas na lumaban sa kanila noon pa man. Para sa kanila, si Elena ay isa lamang sa maraming madaling biktima. Benny, ikaw na mauna, utos ni Tonyo sa isa pa niyang tauhan, isang lalaking tahimik ngunit may matalas na tingin. Tanungin mo lang kung para saan yang dala niya. Naghintay sila hanggang sa matapos si Elena sa isang pwesto ng isda. Nang magsimula na itong maglakad palayo, doon na sila kumilos. Sumenyas si Tonyo, at ang tatlo niyang tauhan ay nagsimulang maglakad, papalapit kay Elena mula sa iba't ibang direksyon, na parang mga asong ligaw na dahan-dahang pumapalibot sa kanilang puntirya. Hindi pa man sila nakakalapit, ang mga tindera sa paligid ay nagsimula ng umiwas ng tingin. Ang masiglang usapan ay humina. Ang lahat ay alam kung ano ang kasunod. Isang katahimikan ang unti-unting lumaganap sa bahaging iyon ng palengke, isang katahimikang dala ng takot. Si Elena, na may daladalang 1 kilong tilapia, ay naramdaman ang pagbabago sa kapaligiran. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bayong, at sa isang iglap, handa na siya. Hindi na naghintay si Elena na makalayo. Naramdaman niya ang kanilang presensya bago pa man sila magsalita. Miss, sandali lang, isang magaspang na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Si Benny iyon. Huminto si Elena ngunit hindi lumingon. Ang tatlong lalaki ay nakapalibot na ngayon sa kanya, hinaharangan ang kanyang daan. Ang mga tindera at mamimili sa malapit ay nagkunwaring abala, ngunit ang kanilang mga mata ay pasulyap-sulyap, puno ng kaba at awa para sa dalaga. Ang dami mo namang pinamili, miss, sabi ni Rico, na ngayon ay nasa kanyang harapan na, isang mapang-asar na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Baka gusto mong tulungan ka namin? Pero syempre, may bayad ang tulong namin. Nagtawanan sila. Si Boss Tonyo ay lumapit na rin, tumayo sa likod ni Rico, ang kanyang presensya ay nagdadala ng bigat at banta. Hindi salamat, sagot ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng takot. Kaya ko na ito. Aba, matapang ka, miss, sabi ni Tonyo, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Hindi mo yata kami kilala. Dito sa palengking to, lahat ng namimili nagbibigay ng konting parating. Para sa proteksyon. Para walang manggulo sa'yo. Naiintindihan mo? Tumingin si Elena sa mga mata ni Boss Tonyo. Doon, sa ilalim ng yabang, nakita niya ang isang kahungkagan. Isang pamilyar na itsura. Paulit-ulit na niyang nakita ang ganitong uri ng tao sa buong buhay niya. Wala akong pakialam kung sino kayo, mahinahon niyang sagot. At hindi ko kailangan ng proteksyon mula sa mga tulad ninyo. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang ngiti sa mukha ni Boss Tonyo ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Umigting ang kanyang panga. Hindi siya sanay na sinasagot ng pabalang. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay at marahas na tinapik ang balikat ni Elena. Hindi ito isang simpleng tapik, isa itong babala. Hindi mo yata naintindihan, miss. Hindi kami nakikiusap. Ang pagtapik na iyon ay isang pagkakamali. Sa ilalim ng kanyang damit, naramdaman ni Elena ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Hindi ito kaba. Hindi ito takot. Ito ay isang nakasanayang reaksyon, isang katawan na hinubog ng disiplina at sakit para sa sandaling tulad nito. Ang mga nagmamasid sa paligid ay napasinghak. Alam nila ang kasunod. Walang sinumang sumasagot kay Boss Tonyo na hindi nasasaktan. Biglang kumilos si Rico. Sa isang mabilis na galaw, inagaw niya ang bayong mula sa kamay ni Elena. Isang malakas na hila. Ang mga gulay, prutas, at isda ay tumilapon at kumalat sa maruming sahig.
Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa mukha ni Elena. Ang kanyang mga matang kanina'y payapa ay tila naging kidlat bago ang isang malakas na bagyo. Itinaas niya ang kanyang mukha, tinitigan silang lahat ng may tingin na hindi na maipagkakamali. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagbigay ng alinlangan kay Boss Tonyo. At bago pa nila maintindihan ang nangyayari, ang katahimikan ng palengke ay malapit ng mabasag ng mga tunog na hindi nila malilimutan. Ang bayong na marahas na inagaw mula sa kanyang kamay ay tuluyan ng bumagsak. Ang laman nito, mga kamatis, sibuyas, talong, at isda, ay nagkalat sa lupa, gumugulong-gulong sa pagitan ng kanilang mga paa. Ang mga nagmamasid, na kanina ay abala sa kanilang mga gawain, ay tuluyan ng napahinto. Lahat ay nakatingin sa kanila. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Kilala nila si Boss Tonyo at ang kanyang grupo. Sila ang mga hari-harian ng palengke na matagal nang nangingikil sa mga tindera at mamimili. Handang gumamit ng dahas kung mayroong magtatangkang sumuway. Ngunit sa kanilang harapan, isang dalaga ang hindi natinag. Pinulsuhan ni Elena ang kanyang panga. Ang galit na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa mga nasirang pinamili, kundi dahil sa pang-aabuso. Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang ilan sa mga gulay na nagkalat. Bago tumayo, nagsalita siya, ang boses niya ay mahinahon ngunit may talim. Sinabi ko nang wala akong pakialam sa inyo. Sumingit si Boss Tonyo, lumapit pa ng isang hakbang. Ang mukha niya ay isang dangkal na lang mula kay Elena. Hindi ka yata nakikinig, Miss Anya, ang boses niya ay mas mababa at mas mapanganib. Ayoko nang may sumasagot sa akin ng pabalang. Lalo na't babae. Ang atmosfera sa palengke ay tila isang larangan ng digmaan bago magsimula ang laban. Ang tensyon ay bumalot sa hangin, pinipigil ang hininga ng bawat isa na nakasaksi. Tinaas ni Elena ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at hindi natitinag. Hindi ako magbibigay ng kahit ano sa inyo. At hindi ko kailangan ng tulong mula sa mga taong katulad ninyo, sabi niya, sa pagkakataong ito, mas malakas at malinaw. At sa isang iglap, nawala ang pasensya ni Boss Tonyo. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay, susunggaban sana ang braso ni Elena. Isang babala. Isang huling pagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ng dalaga, gumalaw si Elena. Umiwas siya sa isang kilos na napakabilis at magaan na tila hindi totoo. Ang malaking kamay ni Tonyo ay sumala at nawalan siya ng balanse. Ang mga mata ng mga kasamahan niya ay nanlaki sa pagtataka. Nang makita ito, si Rico, ang mas bata at mas mayabang, ay nainis. Hindi na siya nag-isip. Muli niyang sinunggaban ang bayong na hawak na ulit ni Elena. Hinila niya ito ng buong lakas, dahilan para ang hawakang kawayan nito ay halos mapunit. Muling tumilapon sa lupa ang mga prutas at gulay. Isang supot ng tokwa ang pumutok, at ang mga itlog ay isa-isang nabasag sa semento. Ang dilaw na likido nito ay sumasalamin sa tensyon ng sandali. Tumingin si Elena sa nagkalat niyang pinamili. Sa basag na mga itlog. At pagkatapos, tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang ikinuyom sa kanyang tagiliran. Hindi dahil sa nasayang na pagkain, kundi dahil may isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan, isang alaala na matagal na niyang sinusubukang ibaon. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki. Ang paghinga niya ay bumilis. Tapusin na yan, sigaw ni Tonyo. Nagtawanan ang kanyang mga tauhan, inaakalang ito na ang kanilang madaling tagumpay. Ngunit hindi nila alam ang isang bagay. Hindi nila alam na kakatok lang sila sa isang pinto na hindi na nila maisasara. Hindi nila alam na ang dalagang kaharap nila ay may itinatagong lakas na malapit na nilang pagsisihan. At sa mga susunod na segundo, ang kanilang mga halakhak ay magiging mga sigaw ng sakit at takot. Ang malakas na tawanan ng mga siga ay umalingaw sa hangin, kasabay ng mga yabag ng mga taong papalayo, pinipiling huwag masangkot. Umisi si Boss Tonyo, kontento sa nakikitang pananahimik ni Elena. Ngunit nagkamali sila. Hindi na nahimik si Elena dahil sa takot. Nanahimik siya dahil may isang bagay sa loob niya ang bigla na lamang kumawala. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang bayong na ngayon ay sira na at ang mga pinamili niyang nagkalat sa sahig,
tinatapakan ng maruruming sapatos ng mga lalaki. Ang kanyang mga daliri ay nagkuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang mga ito. Ngunit hindi galit ang namayani sa kanya, kundi isang malamig na kahinahunan, ang kahinahunan bago ang isang perpektong pag-atake. Itinuwid ni Elena ang kanyang tayo. Isang huling babala ang binitawan niya. Umalis na kayo. Pero ang tugon lang niya ay isa pang tawa. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang kisap mata, ang kanyang katawan ay kumilos. Isang mabilis na sipa ang tumama sa tuhod ng payat na si Benny, ang lalaking unang sumunggab sa kanyang bayong. Isang malutong na tunog ng butong lumagitik ang narinig, at si Benny ay napasigaw sa sakit, bumagsak sa sahig habang hawak ang kanyang binti. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Bago pa siya makakilos, sumugod na si Elena. Isang mabilis at matalim na siko ang tumama sa kanyang sikmura. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila sa pilitang inilabas sa isang malupit na pag-atake. Natumba siya paatras, hawak ang kanyang tiyan, ang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang tawanan na kanina ay pumupuno sa hangin ay biglang naputol. Si Boss Tonyo at ang natitira niyang tauhan ay natigilan, hindi agad sumugod. Sinusubukan pa nilang iproseso ang nangyari. Itinuwid ni Elena ang kanyang katawan, ang kanyang mga kamay ay relax sa kanyang tagiliran. Ngunit sa kanyang tindig ngayon, sa talim ng kanyang mga mata, malinaw na hindi siya isang ordinaryong dalaga na maaaring paglaruan. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Boss Tonyo, na mula sa galit at hiya. Walang hiya ka, sigaw niya. Tirahin niyo na. Dalawa pang lalaki ang sabay na sumugod, tiwalang matatalo nila si Elena dahil sa kanilang dami. Ngunit si Elena ay kumilos na parang isang anino na mahirap hulihin. Ang unang lalaki ay sumuntok sa kanyang mukha, ngunit madali lang itong inilaga ni Elena habang itinaas niya ang kanyang tuhod. Isang malakas na tama sa baba. Ang lalaki ay bahagyang umangat mula sa lupa bago bumagsak ng walang malay. Ang isa naman ay natigilan, ngunit huli na ang lahat. Umikot si Elena, ang kanyang paa ay lumipad sa isang perpektong roundhouse kick. Tumama ito sa sentido ng lalaki ng buong lakas. Ang kanyang katawan ay tumilapon sa isang tumpok ng mga sako ng bigas sa likuran. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Si Boss Tonyo ay naiwang nakatayo, ang mukha ay puno ng pagkabigla at takot habang ang kanyang mga tauhan ay nakahandusa sa paligid niya. Ang iba ay tumakbo na. Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang mga mata ay tumutusok sa kaluluwa ng pinuno ng mga siga. Ito ba ang tinatawag ninyong proteksyon? Malamig niyang tanong. Palagay ko, kayo ang kailangang matuto ng isang bagay ngayon. Napapaligiran na sila ngayon ng mga usisero. Ang palengke na kanina'y puno ng tawa at pananakot ay naging tahimik na saksi sa pagbagsak ng mga naghahari-harian. At ngayon, iisa na lang ang natitirang kalaban. Naggalit ang mga ngipin ni Boss Tonyo, alam niyang personal na ito. Sa isang mababang ungol, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sumugod. Humakbang pasulong si Boss Tonyo, ang kanyang panga ay umigting at ang kanyang paghinga ay humahabol dahil sa nag-aalab na galit. Nawalan na siya ng mukha sa harap ng kanyang mga tauhan, at ang tanging paraan para maibalik ang kanyang dangal ay ang durugin ang babaeng ito. Tama na, sigaw niya, bago kumawala ang isang suntok na puno ng lakas patungo sa mukha ni Elena. Ngunit muli, nagkamali siya. Si Elena ay hindi umatras, hindi natinag. Sa isang malamig na tingin at katawang sinanay ng maraming taon, bahagya niyang iginilid ang kanyang ulo. Ang kamao ni Boss Tonyo ay dumaan sa hangin, 1 pulgada lang mula sa kanyang mukha. Naramdaman ni Elena ang daloy ng hangin, ang bigat ng galit sa likod ng suntok na iyon. Habang nawawala ng balanse si Tonyo, doon kumilos si Elena. Hinawakan niya ang pulsuhan nito, ginamit ang kanyang sariling lakas laban sa kanya, at umikot papunta sa kanyang tagiliran. Sa bilis na nakakagulat, isang matalim na siko ang lumapag sa ilalim ng kanyang kilikili, tinatamaan ang isang ugat na nagdulot ng biglaang pangangalay sa buong braso niya. Napadaing si Boss Tonyo, ang kanyang braso ay biglang nanghina. Ngunit hindi pa tapos si Elena. Bago pa makabawi ang lalaki, muli siyang umikot, itinaas ang kanyang paa. Isang tuwid na sipa ang tumama sa gitna ng dibdib ni Boss Tonyo. Ang malaking katawan nito ay tumalsik paatras.
Sinubukan niyang manatiling nakatayo, ngunit ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot. Bumagsak siya sa sahig na semento, umuubo at hirap huminga. Ang buong palengke ay natahimik. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Lahat ng mata ay nakatuon sa eksena, 4 na lalaki ang nakahando sa isalupa, at isang dalaga ang nakatayo sa gitna nila, hindi man lang pinagpawisan. Si Elena ay tumayo ng tuwid, ang kanyang paghinga ay kalmado, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Itinuwid niya ang gusot sa kanyang damit at tumingin pababa kay Bostonio, na ngayon ay nakaluhod na, hawak ang kanyang dibdib, ang yabang sa kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. Siya, ang kinatatakutang siga ng palengke, ay natalo ng isang babae. Sa susunod na maghahanap kayo ng gulo, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong ngunit umalingaw sa katahimikan, siguraduhin ninyong kaya ninyong tapusin. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito. Ang kanyang misyon ay tapos na. Hindi niya kailangang patunayan pa ang kahit ano. Si Bostonio, nakaupo sa lupa na puno ng dumi at pawis, ay nakatingin lamang sa kanyang likod habang siya ay papalayo. Sa mga mata nito, wala nang galit. Ang naroon ay takot. Isang malalim na takot sa isang kapangyarihan na hindi niya maintindihan. Nang walang anumang babala, isa sa mga tauhan niya ang sumigaw bago tumakbo papalayo, papasok sa isang masikip na eskinita. Ang iba ay sumunod, iniiwan ang kanilang pinuno na tila isang basang sisiw. Tiningnan ni Bostonio ang kanyang mga tauhan na tumatakas, iniiwan siyang mag-isa. Nagalit ang kanyang mga ngipin, sinusubukang tiisin ang kahihiyan na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit nang humakbang si Elena palapit sa kanya, nagbago muli ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang tingin ng dalaga ay hindi puno ng galit, hindi mayabang, at ni hindi masaya sa kanyang pagkapanalo. Ang naroon lamang ay isang kakaibang kahinahunan. Malamig, ngunit hindi walang awa. Walang imik, huminto si Elena malapit kay Bostonio na nakaupo pa rin. Wala siyang ginawa, tinitigan lamang siya ng saglit, sapat na para maramdaman ng lalaki ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman, ang matinding pagsisisi. Pagkatapos, tumalikod si Elena at naglakad palayo. Ang mga tao sa palengke ay nagbigay daan sa kanya. Ang katahimikan ay nanatili habang siya ay naglalakad. Ang lahat ng mga mata ay nakasunod sa kanya, ngunit ngayon, mayroong ibang ekspresyon, hindi lang pagkamangha, kundi isang bagong silang na paggalang. Huminga ng malalim si Elena, at yumuko muli para pulutin ang ilang pinamili niyang natira. Isang allen na tindera ng gulay, na kanina inanonood lang, ay naglakas loob na lumapit. "Ineng, ayos ka lang ba?" tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pasasalamat. Tumingin si Elena at ngumiti ng bahagya. "Ayos lang po ako, Nay," maikli niyang sagot. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa ito tapos. Ngunit sa ngayon, ang kapayapaan ay bumalik sa palengke. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, ang mga tindera at mamimili ay nakahinga ng maluwag. Ang mga yabag ng mga sigang tumatakas ay mabilis na naglaho, tila mga dagang nawalan ng lungga. Si Bostonio ay nahuling tumayo, hirap na hirap dahil sa sakit at hiya. Hindi na niya magawang ipakita ang kanyang mukha sa mga tao sa palengke. Ang kanyang paghinga ay mabigat pa rin, ang kanyang ulo ay nakayuko. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya maitayo ng mayabang ang kanyang likod. Ang kanyang amor proprio ay durog, mas malala pa kaysa sa mga pasa sa kanyang katawan. Ang mga tindera na kanina ay mga tahimik na saksi lamang ay nagsimula ng kumilos. Ang ilan ay nagbubulungan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang iba naman ay nagsimulang humiti, batid na ang taong matagal nang aapi sa kanila ay nakatanggap na ng karampatang ganti. Isang matandang lalaki na nagtitinda ng saging ang napailing-iling sa paghanga. "Ngayon lang ako nakakita ng mga sigang iyan na tumakbong parang mga asong nawala ng buntot," sabi niya. Isang tindera ng manok ang bumulong sa kanyang katabi, ang mga mata ay nanlalaki pa rin. Sino kaya ang babaeng iyon? Saan siya natutong lumaban ng ganyan? Ngunit walang sinumang nangahas na direktang magtanong kay Elena. Nakita lang nila siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo, malaya na ngayon sa anumang banta. Huminga lang ng malalim si Elena bago muling yumuko para kunin ang natitira niyang pinamili.
Ang kanyang bayong ay marumi na at ang ilang gulay at prutas ay hindi na mapapakinabangan. Ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Ang mas mahalaga ay isang bagay, may nabago siya ngayon, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tao sa palengking ito. Na ang mga sigang akala nila ay makapangyarihan ay maaaring talunin. Isang matandang ale, ang tindera ng gulay kanina, ang lumapit at nag-abot sa kanya ng isang supot ng sariwang sitaw at talong. Ito, Ineng. Salamat sa pagtulong mo sa amin. Ngumiti si Elena, tinanggap ang bigay ng walang maraming salita. Ngunit habang ginagawa niya iyon, may nahagip ang kanyang mga mata sa mga nagkalat sa sahig. Isang maliit na supot ng plastik. Sa loob, durog na tokwa at basag na mga itlog. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang amoy ng basag na itlog, ang puti at dilaw na naghahalo sa maruming semento. At ang isang boses. Isang boses na laging bumubulong sa kanyang mga alaala. Nak, dahan-dahan sa pagbitbit ng itlog, baka mabasag. Sayang naman. Napapikit si Elena ng mariin, sinusubukang pigilan ang isang bagay na biglang namuo sa kanyang mga mata. Itinuwid niya ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Walang nakapansin sa isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata habang siya ay naglalakad palayo sa palengke. Walang nakakaalam na sa likod ng kanyang tapang, sa likod ng kanyang lakas na nagligtas sa isang buong komunidad mula sa takot, mayroong isang sugat na hindi pa naghihilom. At walang sinumang nakarinig na habang siya ay naglalaho sa dulo ng kalye, may iisang pangalan siyang ibinulong ng mahina, napakahina na tanging